Nanlaki ang mga mata ni Marie Chris. Sino nag-report? Ako. Sagot ni Sarah habang naglalakad papalapit mula sa may gate. Nakangiting tagumpay na siya. Kasama rin ako sa iskandalo. Dinungisan mong pangalan ko sa publiko. Nagdesisyon akong idemanda ka para sa paninirang puri. Gulat na gulat si Marie Chris sa reaksyon ni Sarah. Hindi nito inaasahan na gagawin yon ng babae. Hindi na siya nagpakundangan sa mga taong naroon at mahigpit na hinawakan ang bakal na gate habang sumisigaw. Malandi ka. Inagaw mong fiancé ko at nag-report ka pa sa pulis? Wala ka bang hiya? Nagpatuloy siya sa pagmumura sa harapan ng lahat. Malinaw na narinig to ni Dorina. Tiningnan niya si Marie Chris at mariin na nagsalita. Hindi kailanman inagaw ni Sarang kapatid ko. Ang usapan tungkol sa kooperasyon ng Royal Group at Sandoval's Jewelry ay palaging dinadaan sa akin. Ni minsan hindi niya sinubukan makipagkita ng pribado kay Marciano. Huwag mo siyang siraan dahil lang nahuli ka sa kalokohan mo. Ate Dorina, hindi ako nagsisinungaling sa pagkakataong ito, galit na sagot ni Marie Chris. Halos maiyak na siya sa sama ng loob. Habang nakatayo si Sarah malapit sa rehas, dahan-dahan niyang sinabi sa mahinang tinig. Ito ang tinatawag na taste the dose of your own medicine. Karma is a bitch. Napakababa ng boses niya, sapat lang para marinig ni Marie Chris ang sinabi niya. Hindi na naitago ni Marie Chris ang lamig sa kanyang mga mata at tinitigan si Sarah ng may galit. Malandi ka, hindi kita palalampasin, humanda ka sa akin. Ngumiti si Sarah at sinabing, at sa tingin mo ba palalampasin kita pagkatapos ng lahat ng ito? Nanlaki ang mga mata ni Marie Chris at mahigpit siyang tumitig kay Sarah. Hoy, ano pang balak mong gawin? Sinabi ko na sa'yo, mararanasan mong lahat ng sakit na pinagdaanan ko. 10 beses. Hindi pala, 100 beses pa. Pananakot ni Sarah sa kanya. Nanginig sa takot ang mukha niya at sa sumunod na sandali, dinala na siya ng mga pulis sakay ng mobile. Nakaramdam ng matinding ginhawa si Sarah. Dati, dahil sa mga plano ni Marie Chris, parang nalugmok siya sa madilim na buhay. Noong mga panahong iyon, iniisip niya, hindi naman siya nagkasala kay Marie Chris. Bakit galit na galit ito sa kanya? Bakit gusto nitong wasakin ang buhay niya? Kalaunan sa loob ng kulungan na pagtanto niya na ang kabaitan ng walang ngipin ay laging naaabuso. Kaya't napagdesisyonan niyang hindi na maging sobrang mabait. Sa ganitong paraan hindi na siya muling aapihin ng kahit na sino. Pagkatapos madala ng pulis si Marie Chris, magaan ang loob ni Dorina at inimbitahan siya sa kanilang villa para magmeryenda. Ngumiti siya at sumama sa babae sa loob. Pagpasok nila sa villa, nakita nila si Marciano na nakatayo sa balcony sa itaas. Hindi malinaw kung gaano katagal na siyang nakatingin sa direksyong iyon. Marciano, nakainom ka na ba ng gamot para sa lagnat? Masakit pa rin bang ulo mo? Tanong ni Dorina habang nakatingala sa kanya. Tumingin siya pa ibaba at napuntang tingin niya kay Sarah. Nakainom na ako, bumaba ng lagnat ko at wala na rin ang sakit ng ulo ko. Kung wala ka nang nararamdamang sakit, bumaba ka na. Magpapagawa ako kay Ate Chen ng milk tea para sa'yo. Sabi pa ni Dorina dito. Sige, salamat, sagot ni Marciano at nagsimula ng bumaba ng hagdanan. Pagbaba niya, abala sina Sarah at Dorina sa pag-uusap tungkol sa proyekto. Umupo siya sa isang tabi at tahimik na nakikinig. Halos tapos ng usapan nila tungkol sa proyekto nang ngumiti si Dorina at sinabing, Sarah, napakahusay talaga ng panlasa mo. Excited na ako para sa paglulunsad ng bagong produkto kasama ka. Ngumiti si Sarah bilang tugon, nagpatuloy pa ang babae. Kapag dumating ng araw ng paglulunsad ng bagong items natin, dapat kang pumunta at magbigay ng suporta para sa Sandoval's Family Jewelry. Ate Dorina, masyado ka namang mabait, nakangiti niyang sabi dito. Medyo nahihiya na siya sa kabutihan nito sa kanya. Nagpapakatotoo lang ako, kung hindi ka lang kasama sa partner naming Royal, matagal na kitang kinumbinsi na sumama sa amin. Mag-join force tayo. Ang ngiti ni Dorina ay malawak at genuine. Sigurado kung marami pang pagkakataon para sa hinaharap ng mga collaborations. Sagot niya na hindi nagdamot ng ngiti. Biglang tumunog ang telepono ni Dorina. Hinawakan niya si Marciano sa braso at nagbilin. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Marciano, ikaw na munang bahala kay Sarah. Oo ate, sagot ni Marciano sa kapatid. Sabay inom ng milk tea na bigay ng katulong. Nang makaalis si Dorina, naging tahimik ang paligid. Hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin kaya tahimik niyang hinalong kape gamit ang kutsara. Pasensya na, biglang sabi ng lalaking nasa tapat niya.
Tumigil si Sarah sa paghalo ng kape at tumingin kay Marciano na bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Na-misjudge kita noong una. Nagkaroon ako ng maling akala at masamang impression sa'yo. Kaya humihingi ako ng paumanhin. Naalala ni Marciano nangyari kalahating taon nang nakakalipas nung nakita niyang sasaktan ni Sarah si Marie Chris. Nung unang pagkikita nila, inakala niya sinusubukang itulak ni Sarah si Marie Chris sa dagat. Sa panahong iyon, tinuring niyang babae bilang isang malupit na babae. Pero matapos sa mga nangyari kamakailan, nakita niya ang totoong pagkatao ni Marie Chris, isang mapagpanggap at mapanlinlang na babae. Matapos ang saglit na pag-iisip, dinugtungan niya ang sinasabi niya kay Sarah. Humihingi ako ng tawad at nagpapasalamat din ako sa'yo. Salamat? Para saan naman? Tanong ni Sarah habang bahagyang tumataas ang kanyang kilay. Mahinang sumagot si Marciano. Salamat sa pagpapakita sa akin ng totoo niyang kulay at sa pagtulong sa akin ng maunawaan ang sarili kong damdamin. Habang sinasabi niya ito, dumating si Zephyr kasama si Mr. Jack. Dahan-dahan tong pumasok sa gate at malinaw na narinig ang mga sinabi ni Marciano. Napatingin si Sarah kay Zephyr at nagtanong, "Bakit ka nandito?" "Sinusundo kita," sagot ni Zephyr matapos ang ilang sandali. Saka lumapit at pinatong ang braso niya sa bewang ni Sarah. Bahagyang naasiwa si Sarah at kusang tinangka siyang itulak. Pero masinigpitan niya ang hawak sa bewang ng babae. Napakunot noo si Sarah. "Anong ginagawa mo? Natapos niyo na ba ang pinag-uusapan niyo?" Tanong ni Zephyr na bahagyang tumingin kay Sarah. Hindi alintanang presensya ni Marciano sa harapan. Tahimik lang na nakatingin si Marciano sa kanilang dalawa na magkayakap at hindi kaagad nakapagsalita. "Halos tapos na," sagot ni Sarah. "Okay, hihintayin kita dito," sagot ni Zephyr. Saka umupo habang yakap pa rin si Sarah. Napakunot lalo ang noo ni Sarah. "Bitawan mo ko. Nasa bahay tayo ng Sandoval family. Baka may makakita. Wala naman akong ginagawa," tamad na sagot ni Zephyr sa kanya, sabay baba ng boses. "Tumawag si Dorina kanina umaga. May nangyari ba sa'yo dito? Dumating ba si Marie Chris?" Napagtanto niya na kaya pala ito naroon ay dahil sa nangyari kanina. Bahagya niyang inirapan si Zephyr. "Tapos na ang lahat, dinala na siya ng mga pulis." "Ikaw ang humarap?" Tanong nito sa kanya na tila nag-aalala. "Yeah," tugon niya. Halatang ayaw na niyang magtagal ang kanilang usapan. "Ang tapang mo na ngayon," nakangiting sabi nito. Sabay subok na pisilin ng kanyang pisngi. Napakunot siya sa ginagawang pagklingi nito. Halatang iritado ng kanyang katawan. Napansin ito ni Marciano at tila nag-aalala. "Sarah, subukan mo itong rose cake. Gawa ito sa sariwang rosas. Sweet yan masyado," alok niya sa babae. "Okay," sagot nito at sinamantalang pagkakataon para makaalis mula sa hawak ni Zephyr. Kumuha siya ng piraso ng cake at nagsimulang kumain. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Zephyr habang nakatingin sa kanilang dalawa. "Mr. De Vera, kailan ka dumating?" tanong ni Dorina. Na bagong balik mula sa pagsagot ng tawag, napatingin siya kay Zephyr ng may bahagyang gulat. "Sinusundo ko si Sarah," sagot ni Zephyr, kalmado ngunit malamig ang tono. "Sinusundo si Sarah?" Napatingin si Dorina kay Sarah, halatang nagtataka. "Hindi ba sabi mo, peke lang iskandalo tungkol sa inyo ni Zephyr? Chismis lang yun? Bakit niya sinusundo?" Halos bumagsak ang balikat ni Sarah, halatang nadismaya siya at napahiya. Nais niyang sipain si Zephyr ng paulit-ulit. Siguradong sinadya nitong nang pumunta doon para ipaalam sa mga tao doon na siya'y pagmamay-ari nito. Nakakahiya pa naman kay Dorina dahil tanggi siya ng tanggi kanina. Pagkaalis nila sa bahay ng Sandoval family, diretsang tinanong ni Sarah si Zephyr. "Sinadya mo ba to? Ang puntahan ako't sunduin." "Anong ibig mo sabihin sinadya?" Nagmamaang-maangan ng lalaki na parang walang ginawang mali. "Sinadya mo bang pumunta sa bahay ng Sandoval family para akalain na magkapatid na nobya mo ko?" Taas kilay na tanong niya. "Sinabi ko na sa'yo, natatakot ako mabuli ka ni Marie Chris. Kaya pinuntahan kita. Maniwala ka man o hindi," sagot nito habang nakatingin sa mukha niya. "Hindi ako kumbinsido," sagot niya. Saka sumakay sa kotse. Muli siyang tumingin kay Zephyr. Nagdesisyon na akong idemanda si Marie Chris. "Hihingi ako ng 3 milyong danyos. Ano sa tingin mo, makatarungan ng halaga?" Sagot nito walang bahid na galit. "Ang weird mo, dati sobrang concern ka sa mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon parang wala ka ng pakialam." Puna niya dito na parang hindi makapaniwala sa inaarte ni Zephyr. "Sinabi ko na, pinili na kita. Mas mahalaga ka sa akin kahit kanino pa man.
Ngumiti si Zephyr sa kabanayad na sinabit ang seatbelt para sa kanya, gamit ang mahabang daliri. Napatingin si Sarah sa kanya, ngunit wala na itong sinabi kahit na ano. Gusto mo bang kumain ng kung ano? O pumunta kung saan para maglibang? Ihahatid kita. Alok ni Zephyr kay Sarah, habang minamaneho ang sasakyan. No need. I just had a full meal at Sandoval's house. Sagot ni Sarah habang ipinikit ang mga mata. Sa totoo lang, nagpapanggap lang siyang natutulog para iwasan ang usapan. Pero hindi niya inaasahan na tuluyan siyang makakatulog. Pagdilat niya ng mata, nasa sofa na siya sa bahay at narinig niya ang mga tunog mula sa kusina. Nilingon niya ito at nakita si Zephyr na abala doon. Sinabi nito noon na mas madalas na itong magluluto sa bahay at tila tinutupad nga nito ang pangako. Kinusot niyang mga mata, inunat ang leg at saka naupo. Gising ka na? Isang mangkok na mainit na sopas ang inabot sa kanya ng lalaki. Kasabay ng gwapong mukha nito na may ngiting alay palagi sa kanya. May bago ako natutunang sopas. Tikman mo kung masarap. Tumingin siya sa mangkok na may madilim na likido. Ano to? Matsutake at Angelica chicken soup. Paliwanag nito na may ngiti. Ang manok ay mula pa sa farm. Malamig ng panahon kaya dapat ka uminom ng chicken soup para mapanatiling init sa iyong katawan at bumuti lalong iyong kalusugan. Tumanggi siya sa ibinibigay nito. Pwede bang wag na? Mukha itong hindi masarap. Ang pangit ng itsura. Iniisip niyang baka masuka lang siya kapag pinilit kainin to. Umiling si Zephyr sa kanya. Hindi pwede, pinaghirapan kong pakuluan ito ng 3 oras. Kaya dapat mong kainin. Natulog ba ako ng ganong katagal? Tanong niya, hindi siya makapaniwala sa tagal ng pagpapakulo nito doon. Hindi naman, mga 1 oras ka lang natulog. Pinakuluan ko na sa kalderang manok bago ako umalis. Proud na proud ito sa sarili habang nakangiti sa kanya. Talagang umuwi ka pa para dito? Napatingin sa kanya si Sarah, bahagyang nagulat. Na-amaze siya sa ginagawa nitong pagsisilbi sa kanya. Ginagawa na niya itong sunod-sunuran, ngunit laging may nakaabang na ngiti at malambing na mga mata. Sa tuwing siya ay mapapatingin dito, tumango ito. Sandali siyang natahimik, bahagya niya ibinaba ang ulo, sumubo ng sopas at kagad na napakunot ang noo. Hindi masarap? Talaga? Kinuha ni Zephyr ang mangkok, tinikman ito at napangiwi rin. Baka nasobrahan ng Angelica. Medyo matapang ang lasa ng sangkap na yon. Next time, siguraduhin tama ang sukat ng mga sangkap kapag gumawa ka ng sopas. Sabi niya, halatang hindi nasiyahan sa natikman. Sinabi na niya sa sarili niya na hindi yun masarap at totoo nga ang kanyang hinuha. Napatingin si Zephyr sa kanya. Saglit na natahimik habang nakatitig sa kanyang mga mata. Maya-maya ngumiti ito. Matagal-tagal na rin simula nung huli mong ginawa yan. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya dito na bahagyang nakanguso. Matagal na kitang hindi nakikitang ganyan, yung parang buhay na buhay ang expression mo. Kumurba ang mga labi nito sa isang banayad na ngiti. Hindi agad nakapagsalita si Sarah at nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Hindi namamalayan ginagawa niyang parehong bagay tulad ng dati. Sa katunayan hindi niya ito gusto. Hindi talaga. Subalit tumayo siya at nagpaalam. Maliligo na ako. Inangat ni Zephyr ang kanyang kamay at inila si Sarah pabalik. Mahal. Napaurong ito sa sofa, diretso sa kanyang mga braso. Tumingin siya rito at nagsabing, pwede mo bang itigil ang palaging pag-iwas sa akin? Please, nasasaktan ako. Hindi kita iniiwasan, nagkunwari si Sarang hindi naintindihan ang sinasabi niya. At saka bakit naman kita iiwasan, nabubulol niyang paliwanag dito. Oo, tuwing gusto ko sana magsabi ng isang bagay sa'yo, nagpapanggap ka na may ginagawa ka at iniiwasan ako. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng sigla. Pwede mo bang subukang tanggapin ako? Ang kalungkutan ng kanyang mukha ay talagang nakakaantig. Si Sarah lang ang tanging babaeng paglalaanan niya ng kanyang buhay. Mahal niya ito ng buong puso at handa siyang gawin ng lahat ng naisin nito. Ngumiti si Sarah sa kanya. Sige, ang kanyang mga mata ay kumislap ng kaunti, ngunit naglian ding nawala nang muli itong magsalita. Hintayin mong mailabas si Anastasia. Bahagyang tumamlay ulit ang mukha niya. Plano ata talaga siyang pahirapan ito. Mas lalo pang tumaas ang saya ni Sarah. Naaaliw ang boses nito nang magsalita. Ano, hindi ka ba masaya? Wala nang sinabi si Zephyr ng kahit na ano. Tinitigan siya at pagkatapos ay hinalikan siya nang dahan-dahan sa kanyang kilay. Maligo ka na. Oo, hayaan mo ko umalis para maligo. Malumanin naman ang pagkakasabi ni Sarah ng salitang iyon. O sige, binitawan siya ni Zephyr. Kinabukasan, nakatanggap si Marie Chris ng sulat mula sa abogado ukol sa insidente sa balita. Humihiling si Sarah na magbayad siya ng 3 milyong pisong halaga
at mag-apologize sa pahayagan dahil sa mga ipinakalat niyang maling balita. Siya ay nakalaya na dahil sa piyansa at nasa bahay ng mga oras na yon. Pagkatanggap ng sulat mula sa abogado, galit na galit siya at halos mabaliw. Kinuha ang kanyang bag at pumunta sa Makati upang hanapin si Sarah. Nagmamadaling lumabas si Sarah dahil may tumatawag sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Siya ay naka-silk nightgown at may hawak na bouquet ng mga bulaklak. Ibinigay ito ni Zephyr sa kanya. Inihagis niya ito sa basurahan at tinitigan si Marie Chris na may nakangiting mapang-asar na labi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang mga ngipin ay mapuputi. Anong ginagawa mo dito? Sarah, anong gusto mong gawin? Tinaas ni Marie Chris ang sulat mula sa abogado sa kanyang mukha. Hindi pa ba sapat na sirain mong mga reputasyon ko ngayon? Gusto mo pa ako magbayad at mag-apologize sa pahayagan sa'yo? Oo, sino nagsabi sa'yo na maging masyadong papansin? Kung ganoon mag-publish ka ng paghingi ng tawad sa dyaryo at hayaan mo makita ito ng buong bansa kung gaano ka katanga. Mabagal niya sabi, akala mo ba? Matatakot ako sa'yo kung gagawin mo yan? Matapang na tumingin si Marie Chris sa kanya. Mga simpleng paraan lang ang mga yan ang mga ginagawa mo. Kung may kakayahan ka, subukan mo mas matinding galaw. Sapat ng mga ito para hindi ka mapakali. Hinaplos niyang kanyang buhok at ngumiti ng tila ng aasar. Masaya ako makita kang wasak. Walang nagmamahal o maaasahan. Ang sarap kaya nun sa mata, yung unti-unti kang mamamatay. Haliparot, galit na galit si Marie Chris sa mahinahong kilos ni Sarah. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili na sugatan ng mukha nito. Ngunit alam niya sinasadya to ni Sarah. Nasa bahay niya ito. At tsak na may naka-install na camera. Kung matake siya, tsak na mahuli to ng surveillance. Malinaw na iniinis siya nito at kapag napilit siyang gumawa ng aksyon, magkakaroon to ng ebidensyang laban sa kanya. Pinakalma niyang sarili pero tumangging kumilos. Tinitigan niyang babaeng nasa harapan niya. Akala mo hindi ko alam ang iniisip mo? Gusto mo kong asarin na kumilos para matawag ang pulis at maaresto ako? Hindi ako papayag. Isipin mo ng nais mong isipin pero payo ko lang sa'yo. Huwag kang matakot sa akin. Nagsisimula pa lang ang laro. Kung natatakot ka na ngayon, paano pa kaya sa mga susunod? May kasamaan sa mga mata ni Sarah na hindi mawari ni Marie Chris kung paano nangyaring nagkaganon ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Ano pang gagawin mo? Tumitindi ang galit sa mga mata niya habang ang kamay ay pinipigilang igalaw upang manakit. Tinignan ni Sarah ang kanyang mga kuko at patamad na sinabing, kung walang aberya, lalabas si Anesthesia. Mas magiging masaya ang laro, hindi ba? Malalaman din ni Zephyr na noong nasa coma ka. Dahil sa aksidente sa Amerika, wala siyang kinalaman dito. Niloko mo siyang hindi ka komportable sa Amerika para iwasang mabuli. Kapag nalaman niya to, mawawala na rin ang natitira niyang pag-aalala para sa'yo. Kawawa ka naman. Nag-iisa ka na talaga. Umarte si Sarah na parang humihikbi. Nang marinig ang pangalan ni Anastasia, nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Marie Chris. Tumaas ang kanyang tingin at tinitigan si Sarah nang may matinding galit. Nagpatuloy pa si Sarah sa pagsisiwalat ng iba pa niyang gagawin. Alam mo ba kung sinong tumutulong sa akin dito? Habang nakikita ang galit sa mukha ni Marie Chris, ngumiti si Sarah sa saya at sinabing, ang kuya mong si Zephyr. Ang saya, no? Nahumindig si Marie Chris sa kanyang narinig. Handang gawin ng kapatid mo ang lahat para makipagkasundo sa akin. Kapag lumabas si Anastasia at sinabi kay Zephyr ang lahat na nangyari sa'yo sa Amerika, sa tingin mo, anong magiging tingin niya sa'yo? Kung may ebidensya si Anastasia na ikaw nag-frame sa kanya, ano ang gagawin mo? Baka mauwi ka sa kulungan. Tumatalak na sabi niya kay Marie Chris. Paano ka na? Witch! Tinitigan siya nito ng may matinding galit. Sa sandaling yon, bahagya niyang nawala ang kanyang katinuan at naisip na kung papatayin niya si Sarah, mawawala ang kanyang problema. Nang itaas ni Marie Chris ang kanyang kamay, narinig niyang malamig na boses ni Zephyr, buhat sa likod. Anong balak mong gawin? Napabalik sa katinuan si Marie Chris at tumingin sa kanyang likuran. Lumapit si Zephyr at napansin ang bulaklak na ipinadala niya na itinapon sa basurahan. Bahagya siyang natigilan. Hinubad ang kanyang coat at sinuot ito sa balikat ni Sarah. Malamig sa labas, magdala ka ng coat kapag lumalabas ka. Baka magkasakit ka pa. Hindi pa nakita ni Marie Chris na ganong kababa ang loob ng kanyang kuya Zephyr. Makikita talaga ang labis na pagmamahal nito sa babaeng kaharap niya. Inaatake na naman siya ng matinding selos. Ang lalaking ito ay dapat sa kanya. Paano nagawa ng isang taong may ganong kayabangan at pagmamalaki na mapagkumbaba ng ganito?
Napansin ni Sarah ang tingin ni Marie Chris na puno ng inggit at selos. Ngumiti siya at sinabi kay Zephyr, "Nanditong kapatid mo, samahan mo siya. Magpapalit lang ako ng damit." Pinagdiinan niyang salitang kapatid. Noon pa man ito nang pinipilit ni Zephyr sa kanya. Pagkatapos ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Naiwan sina Zephyr at Marie Chris sa pintuan. Umiiyak si Marie Chris at tumingin kay Zephyr. Sa pagkakataong ito, totoong umiiyak siya at nanginginig ang kanyang boses. "Kuya, tinutulungan mo si Sarang iligtas si Anastasia?" "Oo, bakit?" Tumango si Zephyr na walang intensyong itago ang katotohanan iyon. "Paano mo to nagagawa sa akin? Alam mo nasasaktan ako. Ikaw rin na nagsabing alagaan mo ko at poprotektahan habang buhay." May panunumbat sa boses ni Marie Chris habang sinasabi yon. "Sumunod ka ba sa sinabi kong huwag gawin ng mga bagay-bagay? Sinabi ko manatili ka sa Amerika at huwag nang bumalik dito. Pero hindi ka sumunod." Malamig na sagot ni Zephyr. "Hindi ka sumunod kaya ang nangyari sa'yo ngayon ay bunga ng ginawa mo." "Sanhi at bunga?" Inulit ni Marie Chris sa mga salitang ito. Namumulang mga mata niya sa pag-iyak. "Ginawa ko to para sa'yo. Ayokong mahirapan ka. Kaya ako nagpunta kay Rogelio. Hindi ko man lang siya hinawakan nung maaksidente siya. Ginawa ko ito para sa'yo pero bakit ako lang ang nagdurusa sa huli?" "Hiningi ko ba sa'yo na gawin niyon?" Malamig na tanong ni Zephyr habang tinititigan siya. "Noong bumalik ka sa Pilipinas at sinabi mong hindi mo kailangan ng pakialam ko, nagdesisyon na akong huwag nang makialam sa'yo. Ano man ang landas na piliin mo, yun ay desisyon mo. At wala nang kinalaman sa akin." Parang napako sa lugar si Marie Chris. Matagal siyang natahimik bago sinabi ng walang sigla. "Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito sa kanya?" Pagkarinig sa sinabi niya, ang mga mata ni Zephyr ay naging matalim na parang kutsilyo. "Kung maglalakas loob kang banggitin ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng libingan. Mamamatay ka na hindi man lang pinaglalamayan." Halos manlambot ang kanyang tuhod nang marinig ang litanyang yun ni Zephyr. Ang mga salitang yun ay nagparamdam sa kanya na wala nang natitirang damdamin o awa ang lalaki para sa kanya. Napagtanto niyang wala na siyang magagawa upang makabalik sa buhay nito. Pag-uwi niya, naglabas siya ng statement ng paghingi ng tawad kay Sarah sa pahayagan at nagbayad ng 3 milyong danyo sa babae. Marami namang pera si Marie Chris. Marami na siyang kinita sa nakalipas na mga buwan. Ngunit hindi niya maaring hayaan si Sarah na makahanap ng ebidensya laban sa kanya. Kung mangyayari yon, maaari siyang makulong. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sirain ang ebidensya sa mga kamay ni Anastasia. 2 araw nang lumipas. May balitang mula sa Amerikang pinalaya si Anastasia at si Sean ang nag-asikaso ng pag-uwi nito sa Pilipinas. Tinawagan ni Zephyr si Sarah upang sabihin ang balita. Nag-isip si Sarah ng ilang sandali. "Totoo, mabuti naman, kaya dapat magkaroon tayo ng progreso, hindi ba?" Malambing na sabi ni Zephyr, medyo matagal na siyang naghihintay. Matapos ang ilang sandali, mahihinang umayon si Sarah. "Umuwi ka sa villa ngayong gabi, pwede ba?" Tanong ni Zephyr sa kanya, hindi siya sumagot. "Sarah, ibinigay ko na sa yung gusto mo, kailangan mo to pa rin ang usapan natin." Sa totoo lang medyo naiinip na si Zephyr. Pakiramdam niya hindi dapat manatili sa mababaw na antas ang kanilang relasyon. Para makatawid sa distansya, kailangan nilang maglapit. Ang nais niya ay maibalik ang dati nilang masayang pagsasama. Ayaw niyang magkasama sila pero malayo ang kanilang mga damdamin, parang magkabilang dulo ng kalawakan. Kapag ayaw nitong lumapit siya ng gagawa ng hakbang, ngunit kailangan niyang makita ang pagsang-ayon nito bago siya umusad ng walang pag-aalinlangan. Magaan ang tono ni Sarah nang sumagot sa kanya. "Nangako ako sa iyo at hindi ko sisirain ang pangako kong iyon." Ngunit sa kabila ng telepono, malamlam ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi niya pwedeng ulit na galitin si Zephyr. Apasensya at lambing nito sa kanya nitong mga nakaraang araw ay batay lamang sa ideyang magkaayos sila. Kung patuloy siyang magiging matigas, maaring magalit to sa kanya at hindi yun dapat mangyari. Malapit nang matapos ang paghihiganti niya at hindi siya dapat umatras sa puntong ito. Kung hindi si Marie Chris ay mawawalan ng love life. Pero hindi siya mapaparusahan ng batas. Huminga siya ng malalim at tumugon. "Pupunta ako sa villa ng 8:00 ngayong gabi." "Sige," sagot ni Zephyr sa kanya. "Magpapahanda ako ng cake ngayong hapon. Strawberry flavor ang paborito mo, hindi ba?" Hawak ni Sarah ang panulat habang nakatingin sa strawberry cake na nakalapag sa mesa. Matagal na niyang tinatanggihan ang ipinapadalang afternoon tea ni Zephyr, ngunit araw-araw pa rin itong dumarating. Iba't ibang flavor bawat araw.
Gayunpaman mula umpisa hanggang wakas, hindi niya kailanman kinain ng kahit ni isa. Matapos ibaba ang telepono, tinapon niya ang cake. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Lucinda sa kanyang opisina at nagsabing, "Ma'am, may isang Miss Marie Chris sa ibaba na gustong makipag-usap sa inyo para magpagawa ng damit." Napangiti siya ng may bahid ng panunuya. Kadarating pa lang ni Anastasia mula sa kulungan at heto na si Marie Chris. Mukhang may gusto itong gawing kabalbalan na naman. Suot ng kanyang mataas na takong, lumabas siya upang harapin ito. Nasa ibaba si Marie Chris, nakasuot ng puting damit at maputla at may bakas ng kalungkutan ng mukha. Nang makita si Sarah, bahagya siyang lumapit at pinilit na magpatulo ng luha. "Sarah, nandito ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo." Binago niyang kanyang ugali, lumapit ng mahina at nagsimulang umiyak. "Kasalanan kong lahat na nangyari noon. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ako ang nagkamalit, hindi ko na muling gagawin yon. Patawarin mo ko, pakiusap." Tinanggal ni Sarah ang kamay ni Marie Chris na humawak sa kanyang kamay at bahagyang ngumiti. "Natatakot ka ba dahil nandito na si Anastasia? Kaya ngayon ka humihingi ng tawad sa akin?" Nagbagong ekspresyon ni Marie Chris sa loob ng isang saglit, ngunit agad din siyang nagpakita ng kahinaan. "Sa totoo lang, hindi na ako kinikilala ng kuya ko. Ano pa bang mawawala kung malaman niya ang mga bagay na to? At ang masama, hindi niya na ako pinapansin." Habang sinasabi to, inilabas ng isang tseke mula sa kanyang bag at nagsalita ng tila sinsero. "Sarah, narito ang 10 milyon. Sana tanggapin mo ito bilang kapatawaran at maayos ng lahat sa atin." Tinignan ni Sarah ang tseke ng malamig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Marie Chris at nagtanong, "Sabihin mo sa akin, anong sinabi mo sa tatay ko nung araw na nahulog siya sa hagdan?" Ang tanong na ito ang matagal nang gumugulo sa isipan ni Sarah. Ang dahilan kung bakit patuloy niyang pinipilit si Marie Chris na umamin ay upang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari 6 na buwan ang nakakalipas. Ngunit nang marinig ang tanong, kitang-kitang takot sa mga mata ni Marie Chris. Paano niya masasabi yun ngayon? Kung aamin siya, siguradong si Zephyr mismo sisira sa kanya kaya't nagsalita siya na may halatang pagkabalisa. "Wala talaga akong sinabi noon. Sinabi ko lang sa tatay mo na ayoko makipagrelasyon ka sa kuya ko at inutusan siyang dalhin ka palayo." "Nagsisinungaling ka." Tinitigan siya ni Sarah, ang muka'y walang bakas ng emosyon. "Sinabi sa akin ng tatay ko noong araw na yon na huwag maghiganti. Kung ang sinabi mo lang sa kanya ay dalhin ako palayo, bakit niya sinabi niyo sa akin na huwag ako maghiganti? Sinabi rin ng ama niya na huwag siyang makipagrelasyon kay Zephyr. May dahilan ito, sigurado siya." Hindi makapagsalita si Marie Chris. Pinigilan niyang sarili at nag-isip ng matagal bago magsalita ng may halatang pagkabagabag. Kasi natakot siya na mahulog siya sa hagdan. Ayaw niya magiganti ka, kaya sinabi niya huwag mong gawin iyon. Hindi maaaring ganun kasimple. Hindi siya naniniwala, habang ang malalim niyang mga mata ay tila naguhukay sa katotohanan. "Sasabihin mo ba sa akin ang totoo? Wala talaga akong ibang dahilan." Sigaw ni Marie Chris, ngumiti siya ng bahagya, isang malamig at mapang-uyam na ngiti. "Ayaw mo sabihin? Sige, magpapatuloy ang larong ito hanggang sa dumating ang araw na handa kang magsabi sa akin ng totoo." Kinagat ni Marie Chris ang kanyang pang-ibabang labi. Halos mapunit na ito. Sinubukan niyang titigan si Sarah, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang tunay na ugali. Sa wakas, nagpakita siya ng galit at sinabing, "Sarah, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Hindi kita sinasaktan ngayon pero kung gusto ko, mapapahamak ka rin." "Hindi ako basta ako lang, kaya kong lumaban." Gumisi si Sarah at malamig na nagsalita. Bigla akong naalala, nung nasa kulungan ako, paulit-ulit mong pinapadalang mga tauhan mo para apihin ako. Marie Chris, marami tayong hindi na pag-uusapan." Nabigla si Marie Chris sa kanyang sinabi, napamulat ng malaki ang mga mata. "Huwag kang mag-imbento ng kwento ng walang ebidensya. Ano sa tingin mong meron ka laban sa akin? Ang lakas mo lang ay dahil kay Zephyr. Kung wala siya, anong magagawa mo para labanan ako?" Nakangiti pa rin si Sarah, ngunit ang lamig ng kanyang tingin ay tila yelo sa taglamig. Pati kaluluwa ng sinuman ay mangangatal. "Mukhang nagkakamali ka. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi ako humingi ng tulong sa kanya. Siya ang kusang lumalapit at nagpupumilit. Anong magagawa ko? Bukod pa riyan, sa sobrang pagpupumilit niyang makuha ako, kaya pa niyang gumawa ng paraan para labanan ka. Sabihin mo sa akin, sino ngayon ang mas nakakaawa? Ano ang mangyayari ngayong nakalaya na si Anastasia na magdidiin palalo sa mga kasamaan ni Marie Chris?
Ano ang gagawin ni Marie Chris para malusutan ang gagawing pasabog ni Sarah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.